Babasahin natin sa unang Pedro. Unang Pedro 2:11. Mga minamahal, ipinamamanhik ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa mga masasamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa, na kayo'y magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintil upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyo tulad sa mga nagsisigawa ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Manala. 13. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan o sa mga gobernador na sinugo niya sa paghihiganti sa nagsisigawa ng masama at sa kapurihan na nagsisigawa ng mabuti. Sapagkat siyang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo, na gaya ng kayo'y mga laya at ang inyong kalayaan ay hindi ginagamit na balabal na kasamaan, kundi gaya ng mga alipin. Ibigin ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Matakot kayo sa Diyos. Igalang ninyo ang hari. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Pangalan ng Panginoong Hesus. Iaangkla natin. Iaangkla natin ang pangangaral ngayong umaga doon sa salita na binasa natin sa talatang 11. Na ipinamamanhik ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay. Unang kapansin-pansin dito, na itong sulat ng Apostol Pedro ay isinulat niya sa mga hinirang ng Diyos sa talatang 1:1 sa kabanata 1, talata 1. Si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Makikita natin sa literal na sa pagkaunawa ng pagkakasulat. Ang pinadalhan ng apostol ng sulat ay hindi mga Kristiyano sa iisang lugar, kung hindi mga nagsisipangalat marahil dahil sa persecution, marahil dahil sa
kinakailangan nilang umiwas sa lumalakas na pag-uusig ng mga Romano at ng mga Hudyo sa kanilang pananampalataya. Na mapapansin mo, itong unang Pedro ay punong-puno ng mensahe tungkol sa pagtitiis, na kagaya ng pagtitiis ng ating Panginoong Hesukristo. Sinulatan niya ay mga pakalat-kalat na tao sa imperyo ng Roma. At bakit sila pakalat-kalat? Hindi sila basta para mga badyaw sa New Year kapag naghahanap ng mapapamalimusan sa kalsada. Itong mga nangingibang bayan ay mga hinirang ng Diyos. Sila ay mga Kristiyano. Maraming yung mga unang Hudyo ay nagsipagkalat. Pero dahil sa ito ay binabanggit tungkol sa mga hinirang ng Diyos, na hinirang ng Diyos sa talatang 2 ayon sa paunang kaalaman ng Diyos. Itong mga taong ito na ng ibang bayan ay kinilala ng Diyos nung una pa. Bago pa dalangin ng sanlibutan ay kinilala na sila ng Diyos, paunang pagkaalaman ng Diyos Ama. Para saan? Sa pagpapabanal ng Espiritu upang magsitalima at mangawisika ng dugo ni Hesukristo. Itong mga hinirang ng Diyos na ito, na ng ibang bansa, ng ibang bayan, ay merong isang katangian na sila ay hinirang ng Diyos para pabanalin ang banal na Espiritu. Makikita natin dito ang importanteng doktrina ng kaligtasan. Na ang kaligtasan ay nag-uumpisa sa isip ng Diyos. Hindi nag-uumpisa sa tao. Sinabi ng Panginoong Hesukristo, hindi ninyo ako hinirang. Ako ang humirang sa inyo. Hinirang para saan? Para ang banal na Espiritu ay malayang kumilos sa tao. Pinhinirang ng Diyos ayon sa paunang kaalaman ng Diyos sa pagpapabanal ng Espiritu. Halina mo sa King James Version. True sanctification of the Spirit. Walang sinumang magsasabi na siya'y hinirang ng Diyos na hindi mo makikita sa Kanya ang pagkilos ng banal na Espiritu. Doon mo malalaman yun. Na hinirang ng Diyos ang tao sapagkat ang banal na Espiritu ay kumilos sa kanyang buhay. At itong banal na Espiritu na to, ang una-una sa lahat, ang nagdala sa tao upang siya'y maging masunurin. So hinirang ng Diyos, yung pagkilos ng Diyos ay ikinilos ng banal na Espiritu sa tao upang siya'y maging masunurin sa Diyos. At yung dugo ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ay iwinisik sa Kanya, inilinis sa Kanya. Kaya makikita mo na ang epekto ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ay nagiging epektibo lamang sa tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ina-apply ng banal na Espiritu ang lahat ng ginawa ni Kristo sa krus sa isang individual na hinirang ng Diyos. At natin maunawaan ang sinabi ng Panginoon na ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa mga tupa. Sila'y kinilala ng Diyos at tinatawag sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. At makikita mo dito sa sulat na ito na hinihikayat ni Apostol Pedro ang mga Kristiyano na sila ay magpakalakas sa gitna ng maraming pag-uusig. Talatang 3 hanggang 7. Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama, 3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo.
na ayon sa kanyang malaking awa ay pinanganak muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo sa mga patay. So kung pansinin ninyo sa talatang 3, na hindi yan nalalayo sa turo ng Apostol Pablo, yan din yun. Na tayo ay ipinanganak na muli sa buhay na pag-asa sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Yan ay yung doktrinang itinuro ng Apostol Pablo sa Roma 6 na tayo'y namatay nang kasama ni Kristo at tayo'y nabuhay muli kasama ni Kristo upang lumakad sa bagong buhay. Kaya nga ang Kristiyano ay nabubuhay sa isang buhay na pag-asa. Yan din ang sinabi doon sa Efeso 2:5, kung maalala ninyo. Na tayo'y binuhay kalakip ni Kristo. Bagamat tayo ay mga patay sa kasalanan, ay tayo binuhay kalakip ni Kristo. At sa biyaya kayo ay naligtas. Ay kita mo nila. Parehas. Para saan? 4, sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo. Marahil itong mga nangingibang bayang ito, ay marami silang tinitiis. Kasi palipat-lipat ng bahay, palipat-lipat ng lugar, palipat-lipat ng bansa sapagkat sila inuusig kahit saan sila pumunta. Wala silang sariling matatawag na kanila. Pero sinabi sa kanila ni Apostol Pablo, ni Pedro, merong isang manang hindi nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Para silang kagaya nila Abraham, ni Isaac at ni Jacob, na pinangakuan sila ng napakalaking lupain, pero nakatira sila sa tolda. Sapagkat ang pamana ng Diyos ay inilaan para sa kanila, sa kanilang mga anak, sa kanilang lahi. Subalit kailangan silang tumingin sa pananampalataya. Pero paano sila makakapagpatuloy? Verse 5, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Pagkatinigan mo, sinong iniingatan ng Diyos diyan? Hindi yung kayamanan ang inihahanda, ang iniingatan ng Diyos yan. Pag tinignan nyo sa King James Version, yung huling word dyan ay you, sa verse 4. You, that is a personal pronoun na ine-explain sa verse 5, who are kept by the power of God. Kasi sa Tagalog, wala tayong masyadong detalyadong word dyan. Inilaan sa langit para sa inyo na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan. Hindi mo makita kung tinutukoy ba doon yung tao o yung Kristiyano ba o yung kayamanan ng Diyos na iniingatan. Pero pag binasa mo sa King James Version, maiintindihan mo na ang tinutukoy doon yung tao. Kasi hindi mo pwedeng sabihin yung tao. Hindi ginagamitan ng personal pronoun. Yung mga material na bagay, lalong hindi ka magsisimula sa who. Sa verse 5, na ang tinutukoy mo is material na bagay, kahit pa spiritual yan na kayamanan sa langit. Dapat sinabi diyan, that are kept. Kung hindi sinabing who are kept. So ang tinutukoy na iniingatan ng Diyos diyan, yung mga Kristiyano. Iniingatan ng Diyos ang Kristiyano sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas. Natural, yung mga kayamanan sa langit, hindi na kailangan ingatan ng Diyos yun. Nasa langit na yun eh. Kailangan ingatan ng Diyos yung mga tao na nasa lupa, yung mga hinirang ng Diyos na nasa lupa, na kailangan magtiis ng maraming kahirapan.
hanggang kanilang makamit yung manang inihayag ng Diyos na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Ay sa huling panahon, sa ngayon ang mga Kristiyano ay kipagsapalaran sa masamang daigdig na to, pero isang araw tatawagin ng Diyos ang lahat ng kanyang mga anak. Verse 6, na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Anong inyong totoong ikinagagalak? Tinitignan natin, na ito. Anong itinutukoy dyan? Yung nasa verse 6, nasa verse 5, yung kaligtasan na ipahayag ng Diyos sa huling araw, yun ay kinagagalak ng Kristiyano. Yung pag-asa na yun. Naalala mo na ipinanganak tayong muli ng Diyos sa isang buhay na pag-asa? Ikinagagalak ng Kristiyano na siya ay tunay na ligtas. Anumang kapangyarihan binigay sa kanya ng Panginoon at nakikita na sa kanyang lahat ng ginagawa siya ay pinagpapala at ang mga demonyo ay nagpapasakop sa kanya. Sinabi ng Panginoon, huwag niyong ikagalak. Kung ang mga dyablo ay nagpapasakop sa inyo, kundi ikagalak ninyo na ang inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Na sinabi ni David nung una pa, ang aking mga bahagi isinulat mo na sa aklat, sa iyong aklat. Hindi pa ako buo sa tiyan ng aking ina, isinulat mo na ang aking buhay sa aklat, sa iyong aklat. O pagkahalaga ng iyong pag-iisip sa akin. Hindi ko mapagsama-sama. Hindi ko lubos maunawaan kung paano tayo pinag-isipan ng Diyos. Pero pag tuwing gumigising tayo sa umaga, tayo ay sa Diyos pa rin. Sapagkat ang ating buhay ay isinulat ng Diyos sa kanyang aklat. Yan ang nagpapagalak sa Kristiyano. Yung kaisipan na sa dulo ng lahat ng ating paglalakbay, meron tayong kaligtasan. At paano ko nalaman? Iniingatan ako ng Diyos. Napakaraming temptasyon sa daan. Napakaraming panganib sa daan. Napakaraming tukso sa daan na magpapabalik sa akin sa Ehipto. Maraming bato sa daan na pwede mong damputin at gawin mong Diyos-Diyosan. Ginto, pilak, lalaki, babae, material, lahat-lahat na. Pero iniingatan ng Diyos ang kanyang mga hinirang. Kung kaya't sinasabi diyan na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan, ay pinalulumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Alam mo yung salita na dyan, kung kinakailangan. Sa English, if needs be. Isang bagay na dapat nating matututunan sa paglalakbay na ito, lahat ng pagsubok natin, lahat ng kalumbayan na binibigay sa atin ng Diyos ay kinakailangan. Wala tayong problema na hindi natin kailangan. Lalo na kung tayo lumalakad sa pananampalataya, ang disiplina ng Diyos ay kailangan. Ang pagsubok ay kailangan. Ang bunga ng katigasan ng ulo ay kailangan. Ang pag-uusig mula sa mga masasamang tao doon sa mga taong anak ng Diyos na gumagawa ng mabuti ay kailangan. Sapagkat nahahayag ang ating pananampalataya at nahahayag naman ang kanilang kawalan ng pananampalataya.
Alala kong sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos, ibinigay sa inyo alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang sumampalataya, kundi ang magtiis ng mga kahirapan dahil kay Kristo. Sa inyo, yan ay tanda ng inyong kaligtasan. Pero sa kanila, yan ay tanda ng kanilang kapahamakan. Basahin nga natin yan sa Filipos. Filipos 28, 29, Kabanata 1. Filipos 1, ang talata ay 28, 29. 28. At saan naman ay huwag kayong matakot sa mga kaaway, na ito sa kanila ay malinaw na tanda ng kapahamakan. Kita niyo yung linya na yun? Tanda, yan ang kapahamakan. Yung sumuway sa Diyos, yung usigi ng mga anak ng Diyos, yung magalit sa tama. Tanda ng kapahamakan. Ay mamuhay sa pagsuway sa Panginoon. Tanda ng kapahamakan. Sinulat din ni Pedro yan. Maaaring mamaya mabasa natin ang part na yan. Tanda ng inyong pagkaligtas. At ito'y mula sa Diyos. Diba? Kaya't kailangan yun. Yung pag-uusig. Kahit anong iwas natin, na ang mga taong walang Diyos ay hindi matisod sa atin. Pag na-eliminate mo na lahat, sa dulo-dulo ng ating paikisama, at pag-unawa, pag-intindi, pagtitiis, talagang magkakaroon ng pagkakaiba. Ito yung mga taong ginagawa lang ang bagay para sa sarili nila. At yung mga tao na ginagawa mga bagay para sa Diyos. Lagi magkaiba yun. Gaya na sa Panginoong Jesucristo. Kapag magpapagaling, maraming humahanga. Pag magpapakain, maraming humahabol. Ang Panginoong Jesucristo marunong makisama. Pero pagka pinag-usapan na ang kaligtasan, ang pananampalataya sa Kanya na hindi nakabatay sa material o hindi nakabatay sa personal na pakinabang, naghihiwalay na mga tao, tinatalikuran na siya. Yun ay kailangan na pagtiisan ng Kristiyano. Bakit? Sinabi rin dito ni Apostol Pablo, 29, sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, na hindi lamang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Yan. Kaya pala sinabi ni Pedro sa 1:6, sa binabasa natin kanina pa, ito ay kailangan. Kung kailangan, ay pinalulumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Makikita natin ang pagsubok, ito ay kailangan. Pangalawa, ito ay may panahon lang na ibinigay sa atin. Hindi ito habang buhay na pagsubok. At kung sakaling tayo mamatay sa pananampalatayang ito, edi tapos ka na sa mga pagsubok mo. So, balit sa mga taong walang Diyos, kapag sila'y namatay sa daigdig nito, nag-uumpisa pa lang ang kanilang pinakamahihirap na suliranin sa buhay, ang apoy ng impyerno. Diba? Kaya maigsi lang ang paghihirap ng Kristiyano. Nakita natin sa banal na kasulatan, mahaba ang buhay ng tao. 900. Ngayon, ang buhay ng tao, umabot ng 70 mo, ayos na. Isipin mo, kung ating uunawain ang takbo ng buhay natin,
Maigsing panahon pa lang ang pagtitiis natin alang-alang kay Kristo. At ikagalak natin ang bagay na yan. Sapagkat may katapusan yan. Subalit ang kamatayan ay kapahingahan at kapakinabangan ng Kristiyano. Pero ang taong mamatay na walang Diyos, ang taong mamatay na walang kaligtasan, nag-uumpisa pa lang ang kalbaryo niya sa buhay sa oras na siya'y mamatay. At ang mayaman, pagdilat niya ng kanyang mata, nakita na siya'y nasa impyerno. At ilang taon siya sa impyerno. Huwag ka na magbilang ng taon, sapagkat wala yung katapusan. Hanggang sa araw, nahukuman ng Diyos ang langit at lupa, ang mga patay at mga buhay. Muli silang bubuhayin at muli na namang haharap sa hukuman ng Diyos, pagkatapos ibabalik lang sa impyerno. Kita mo. Subalit ang mga matutuwid ay magniningning na kagaya ng araw. At walang aalis ng kanilang katwiran, sapagkat ang katwiran nila si Kristo. Ini-apply ng banal na Espiritu yung pagiging matuwid ni Kristo sa kanila. At binabago sila ng banal na Espiritu, sapagkat sila'y sa Diyos. Kung kaya't di mo maiiwasan ang sinasabi ng mga apostoles na dapat manatili sa paggawa ng mabuti kahit mahirap. Sapagkat anak lang ng Diyos ang makaagawa niya. Manatili sa pagtitiis kahit anong pagsubok, sapagkat ikinagagalak natin yung pag-asang ibinibigay sa atin ng Diyos. May kaligtasan tayo sa dulo. Huwag ka nang magtaka na ang pagsubok ay nakakalumbay. Mabuting bagay na yan na nalulumbay tayo sa daigdig na to, para hindi tayo mapamahal sa sanlibutan. Isipin na wala tayong pag-aari sa sanlibutan ito, lahat ay sa Diyos. At para matapos nating may kasiyahan ang paglalakbay na ito, kung totoo sa mga taong walang Diyos, ang kasabihang wala tayong madadalang anuman, edi lalo sa Kristiyano. Edi lalo ang Kristiyano. Sapat lamang na makakain tayo at makainom. At meron pa tayong naibibihis. At meron pang bubong sa ibabaw natin. Baka naman pagka bumagyo, hindi tayo parang basang sisiw. At kung tayo ay binigyan ng Diyos ng sobra, tulungan natin ang mahihirap nating mga kapatid na kasama natin sa paglalakbay na to. Ganyan ang paglalakbay. Sapagkat yung pagsubok sa pananampalataya, talatang 7, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa sa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Yung pala yung kaligtasang ihahayag sa huling panahon na sinasabi sa verse 5. Yung karangalan at kapurihan na ipahahayag ni Jesucristo. Bawat pagsubok sa pananampalataya ay ginagawa ng Diyos upang masumpungan sa ikapupuri. Para ang Kristiyano maging karapat-dapat, maging sakdal. Totoo na ang ating espiritu ay buhay sa Diyos. At ang ating katawan naman ay babalik sa alabo. Pero ang kaluluwa natin, maraming dungis. Ang linya ng ating mga pagdidesisyon, ang linya ng ating pag-iisip,
ang ating emosyon, sa maraming panahon na sanay na hindi magmahal sa Diyos, ang ating mga damdamin, na mas madalas pang matakot kaysa sumampalataya, kahit kailan hindi yan magiging karapat-dapat sa Diyos, sapagkat ang matuwid ay mamumuhay sa pananampalataya. Kung kaya nga't nilalagay tayo ng Diyos sa maraming pag-uusig, maraming pagsubok, para yung pananampalataya na yan, dito mo yan masubukan sa daigdig na to. Para yung mga pagsubok, mani sa pamagitan ng apoy, masumpungan yan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal. Ang dyablo ay laging naghahanap ng butas sa Diyos. Ano sabi? Kaya lang naman naglilingkod yan si Job eh. Kasi pinagpapala mo. Kasi walang hirap eh. Lahat ng kailangan niya, binibigay mo. Ang wala siyang problema, paano hindi maglilingkod sa'yo yan? At sinabi ng dyablo, bukan natin, tanggalan natin ang ari-arian yan. Tignan mo, magbabackslide na yan. Magtatanim yan ng sama ng loob sa kapwa niya. Tatalikod yan sa pananampalataya. Ang mga young people, na boring sila, na paulit-ulit ang ginagawa nila sa buhay. Maglalagalag yan. Pagkat sa palagay nila, di na sila pinagpapala ng Diyos. At sabi ng Diyos, di subukan mo. Nandoon ang kumpiyansa ng Panginoon, hindi sa kanyang mga tao, kung hindi sa kanyang sariling biyaya na kaya niyang ingatan ng matuwid hanggang wakas. Sabihin ng dyablo, hayaan mo, pahihirapan ko yan. At sabihin ng Diyos, di gawin mo. Sapagkat si Hesus Kristo ang nananalangin para ang pananampalataya ng kanyang mga anak ay hindi manghina. Bagkus, yun pa nga'y ginagamit ng Diyos para sa kanilang ikalalakas. At sa tuwing sila'y nakakalagpas, nagiging instrumento sila ng kalakasan ng iglesia, ng kalakasan ng mga kapatid. At yan ang maganda sa pagsubok na ito, sa pananampalataya, na mentras ang Kristiyano nagtitiis alang-alang kay Kristo, lalo siyang natututong magpalakas ng iba sa pananampalataya. Natural, ang tao, kapag kang hinahanap lang niya yung sarili niya, sa palagay mo, magkaka-interest ba siya sa kahirapan ng iba? Hindi, iniiligtas niya ang kanyang sarili. Takot pa nga siyang mawalan. Pero makikita mo ang Kristiyano, sa paglalakbay na ito, habang naiintindihan niya ang kasapatan ng Diyos sa kanyang buhay, hindi dahil sa marami siyang sobra sa daigdig na to, kung hindi sapat ang Diyos, sapat lang ang biyaya ng Diyos, nagiging instrumento siya ng Diyos para tulungan ang mga mahihina sa pananampalataya. Kaya nga, palagay ko nakita nyo na kung anong idea sa 1 Peter. Bumalik na tayo sa text natin. 2:11. Tayo ay katulad sa mga manlalakbay, sa mga nangingibang bayan. Sa madaling salita, dumadaan lang tayo sa daigdig na ito. Kagaya ng ang Israel, patapos silang iligtas ng Diyos, paglabas nila ng Ehipto, oo nga't sila'y malaya, pero hindi pa sila nandoon sa lugar na nais ng Diyos sa kanila. Oo nga't natakasan nila si Paraon. Oo nga't nakalabas na sila doon sa kanilang pagkaalipin. 400 taon nang lumipas na sila'y naging alipin. Sinugo ng Diyos si Moises para sila'y mailigtas sa pamagitan ng mga kamanghamanghang gawa ng Diyos. Pero wala pa sila sa kanilang huling lugar o saan dapat sila makita nilang Diyos. Doon sa lupang pangako, sa Kanaan, wala pa sila doon.
Dumaan pa sila ng maraming pagsubok sa pagkain, sa inumin. Pero isa lang ang kapansin-pansin doon. Ang kanilang mga damit hindi na luma. At ang kanilang mga panyapak ay hindi nasira sa loob ng 40 taon. So isipin mo, ipinobide ng Diyos sa ilang ang mana, ipinobide ng Diyos sa ilang ang tubig. Pero hindi niya hinayaan na mahubaran ang kanyang bayan. Mahirap kaya magtrabaho nang walang damit. At least may damit ka. Sapat na iharap mo ang sarili mo sa Diyos, sa mga kapatiran. Hindi ka hahayaan ng Diyos mahubaran. Loob ng 40 taon, nilabanan nila si Moises. Nagreklamo sila sa Diyos. Pinakagat sila ng Diyos sa ahas. Minsan, bumuka pa ang lupa. Minsan, sa hukay, lumabas ang apoy, pinatay lahat ng mga nagreklamo. Sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Mahaba, 40 taon. Nagpaikot-ikot sa ilang. Sa dami na lang kahirapan, pero wala pa sila sa lupang pangako. Sa kapahingahan na ipinangako ng Diyos sa kanila. Ganun ang paglalakbay. Way pa man, sa umaga, pinapayungan sila ng ulap. Sa gabi, iniilawan sila ng apoy. Sa almusal, nagpapaulan ng tinapay ang Diyos. At pag medyo na-boring sila, nanghihingi sila ng karne, nagpapadala ang Diyos ng pugo. Binibiyak ng Diyos ang bato at doon lumalabas ang tubig. At napapansin mo, every time na sila ay nagrereklamo, laging may bato na malapit, na laging hinahampas ni Moises. Sabi ni Apostol Pablo, yung bato na yon sumusunod sa kanila kahit saan. At ang bato na yon ay si Jesucristo. Makita mo, wala pa sila sa lupa pa, sapagkat sila'y manlalakbay. Ngunit, nabanggit natin si Apostol Pablo, pumunta tayo sa unang Korinto. Yes. Meron tayong matututunan sa paglalakbay ng mga Israelita. Ito'y basahin natin. Unang Korinto 10. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo malaman ang ating mga magulang ay nangasa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat. At lahat ay nangabautismuhan kay Moses sa alapaap at sa dagat. Parang inahalin tulad ni Apostol Pablo yung pinagdaanan ng mga Kristiyano sa pinagdaanan ng mga Israelita. Ba? May dalawang dagat sa gilid, may dagat sa gilid, may ulap sa ibabaw, di para silang lumubog. Ito isang paghahalin tulad. Ang lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu. Ang lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong iyon sa Espiritu na sumunod sa kanila. At ang batong yaon ay si Kristo. Ano yung sinasabi ko yung bato? Sumusunod sa kanila yung bato. Sa tuwing nagrereklamo sila, laging nakakahanap si Moses ng batong malaki na hinahampas niya, doon lumalabas ang tubig. Isang beses. Tapos lumipas sa maraming panahon, nagreklamo na naman sila. Meron na naman bato. Sabi ni Apostol Pablo, si Kristo yun. Verse 5, bagamat ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Diyos, sapagkat sila'y ibinuwal sa ilang. Ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin, upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya man nila na nagsipagnasa. Di ba, kaparehas ng binabasa natin sa unang Pedro 2? Bilang mga manglalakbay,
Kayo'y magsipagpigil sa masasamang pita ng laman. Sinasabi din dito na mga tao sa ilang, ibinuwal sila ng Diyos, namatay sila sa ilang at hindi sila nakarating doon sa lupang pangako dahil sa pag sila'y nagsipagnasa ng masasamang bagay. Nakalimutan nila na ang ilang ay temporary lang. Daanan. Hindi yan ang panghuling lugar para sa atin. Verse 7, huwag din naman kayong magsisamba sa mga Diyos-Diyos, gaya niyaong ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, naupo ang bayan upang magsikain, magsiinom at nagtindig upang magsipagsayaw. Paano sila sumamba sa Diyos-Diyosan? Ayan. Yan ang buhay ng tao, kumain, uminom at i-entertainin ang sarili. Pagsamba sa Diyos-Diyosan yun. Kaya pinaulit ito, wala po kaming rebulto sa bahay. Wala po kaming mga Diyos-Diyosan sa bahay na rebulto. Pero tignan mo yung buhay mo. Kumain, uminom, matulog. Kumain, uminom, maglaro. Kumain, manood ng TV. Pagsamba sa Diyos-Diyosan yung ganong klaseng lifestyle. Kung wala ka mapapanood, hindi mo makikita ang Diyos, kaya kailangan mo ng rebulto. O kaninang umaga, pinaghalik na naman nila yung dalawang Diyos-Diyosan. Tapos nagpalakpakan sila. Hinila nila yung karwahe, nakatayo doon yung Kristo na muling nabuhay daw mula sa mga patay. At sa kabila, hinila nila yung karwahe na nandun ng kanilang ina na si Maria ang bato. Pinagsalubong nila. Nung nagkatapat, tinulak. Para kunwari hinalikan. Tinanggal yung belo. Nagpalakpakan ng mga tao. Mahirap na kung wala kang makita, hindi mo nakita ang Diyos. Sabihin ko siya, kahit bulag, maaaring makakita sa Panginoon. At mapalad ang sumasampalataya kahit walang nakita. Yaon yung mga hindi natitisod kay Kristo. Lahat ng naghanap kay Kristo dahil sa material na bagay, lahat natisod kay Kristo. Ay sabihin nila, ang bigat ng pananalitang ito, sino makikinig niyan? Sabihin ko sa iyo, kahit ang patay, lahat ng namatay kay Kristo, makikita nila ang Diyos. Makakasama nila ang Diyos. Mauunawaan nila ang Diyos. Makakasama nila si Kristo. Sabi ni Apostol Pablo, wala sa katawang ito. Kami naman ay nasa harapan ng Diyos. Kamatayan. Hindi ganun ang buhay ng Kristiyano. Lagi sinasabi natin sa mga binata, huwag kayong maging tamad. Dahil ang katamaran ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano? Diba? Maganda nga sa King James yan mas maganda yan They eat and drink and rose up to play. Kain, tulog, laro. Kain, inom, laro. Yan ang buhay ng tao sa sanlibutan. Sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero kasi dito nagsipagsayaw. Nagsayawan naman talaga sila. They entertain themselves. Sapagkat ang sumasamba sa tunay at buhay na Diyos ay sumasamba sa pamagitan ng Espiritu at katotohanan. Ang Espiritu ang gumagawa sa lahat ng mananamba ng Diyos tungo sa katotohanan. At ang Espiritu na yan ay dapat maging maningas sa loob ng taong sumasamba sa Diyos. Kung kaya't sinasabing, huwag maging tamad sa pagsisikap. Maging maningas sa Espiritu na naglilingkod sa Diyos. Yan ang sinasabi. Verse 8, huwag din naman tayong makiapid na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid.
at nangabuwal sa isang araw ay 23,000. Sinasabi diyan sa English. Neither let us commit fornication. Tumutukoy yan sa sexual immorality. Hindi yung gusto ng Diyos sa atin. Gusto ng Diyos ng matatag na pamilya. Gusto ng Diyos ng malinis na pag-iisip. Mga bagay na kailangang iwasan sa paglalakbay na ito, na maging kabaliktaran ng buhay natin. Sa daigdig na to, hindi sila nag-iisip ng matatag na pagsasama. Sabi pa ng ilan, anong kasal-kasal? Problema. Kailangan pa ba yun? Hindi kailangan yun. Sa atin, naniniwala pa rin tayo, ang pinagsama ng Diyos ay hindi maaaring paghiwalay ng tao. Importante yung pinagsama ng Diyos. Sa unang panahon, pag binasa mo yung talata nito sa Numbers, yung kanilang pakikiapid, malala, may mga asawa na sila, naghanap pa sila doon sa mga hindi nila kalahi. Pinatay sila ng Diyos. Ayaw ng Diyos ng maruming pamumuhay. At bilang mga manlalakbay sa daigdig na to, kahit ganyan ang nadadaanan natin, araw-araw, nakakita mo, mga mag-aasawa parang nagbabahay-bahayan lang sa sanlibutan. Pag nagkasawaan, iwanan nila mga bata kung saan diyan. Mga bata na hindi handa sa responsibilidad, akala nila laro ang pag-ibig. Hindi handa ang puso, hindi handa ang isip, lalong hindi handa ang katawan sa responsibilidad. Diba? Ang resulta, kasalanan. Tandaan natin, pag nag-umpisa ang tawag ng laman, at pagkatapos yun ang ginawa natin, kasalanan. Na nakita natin sa Israel, ganun ang ginawa nila 40 years sa ilang. Isipin mo, boring-boring, nakatira ka sa tent. Para maiba naman. Kita mo. Pero pinatay sa kanila ng Diyos. Ilan yun? 23,000. 23,000 sa isang araw. Tuloy, verse 9, huwag din naman nating tuksohin ang Panginoon na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila at nangapahamak sa pamagitan ng mga ahas. Kasi mo, ang daming namamatay doon sa kanila sa ilang. Sa 40 years nilang paglalakbay, ang daming pinapatay ng Diyos. At totoo lang, sinabi ng Diyos, hanggang sa kayo lahat ay bumalik sa alabok, maliban lang kay Joshua at saka kay Caleb. Kanilang tinukso ang Panginoon. Paano nila tinukso ang Panginoon? Reklamo sila sa Panginoon. Reklamo sila sa Panginoon. Hindi sila sumasampalataya sa Panginoon. Sa dami ng kanilang nakita sa Panginoon, hindi pa rin sila naniniwala. Kaya ba ng Diyos yan? Parang hindi naman. Pero ayaw nilang sumunod sa Panginoong Jesucristo. Nakita mo. Pinadalan sila ng madaming ahas. Verse 10, nahuwag din kayong mga bulong-bulungan and murmurings. Huwag kayong magbulong-bulungan ng gaya ng ilan sa kanila nangagbulong-bulungan at napahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. Ngayon, ba't natin binasa itong mga bagay na ito? Verse 11, ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon.
Nangyari yun sa Israel upang marinig natin ngayon na huwag mong isipin na dahil mabiyaya ang Diyos sa akin, susuwayin ko ang Diyos, gagayahin ko yung mga tao sa ilang, anyway, mabiyaya ang Diyos. Basahin mo verse 12, kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Nagpakita na ang Panginoon ng halimbawa. Ang kailangan natin hanapin sa mga ganyang sitwasyon na tayo ay tinatawag na masasamang pagnanasa sa panahon ng tuksong dumarating sa atin at tayo ay hinahatak na sumamba sa Diyos-Diyosan at hinahatak tayo na masasamang pita ng laman kagaya ng pakikiapid na tayo ay tinatawag ng laman para tuksuhin natin ng Diyos o tayo'y tinatawag ng laman para magreklamo tayo sa Diyos. Ang lagi nating tatandaan, matapat ang Diyos. Talatang 13, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso kundi yaong matitiis ng tao. Alam mo, sinabi ni Pedro, yung kinakailangan lang ang tuksong darating sa iyo. Pag dumating sa iyo yan, matitiis mo yan. Hindi para talikuran mo ang kalooban ng Diyos. Mapagtitiisan natin yan sa tuwid na landas ng Panginoon. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang inyo itong matiis. Paano mo matitiis? Pag naunawaan mo na sadyan sa tukso na yan, merong sariling paraan ng Diyos paano kayo iilag. Di ba? Andun din. Hindi ito palakaso ng dibdib. Kung hindi paniniwala at pananampalataya sa katapatan ng Diyos, na walang tukso o mag-aalis sa atin sa kalooban ng Diyos. Nilagay mo to sa akin. Paano ko to malalagpasan? Ayon sa iyong sariling paraan. Diba? Dahil ang problema sa tao kapag nahirapan, humahanap ng sariling daan. At sa palagay ko, yan ang pinakamalaking tukso sa modernong Kristiyano. Pag nahirapan, nananangan sa sariling lakas. Pag nahirapan, nananangan sa sariling isip. Aabandonahin yung gawain ng Diyos. Aabandonahin yung landas na nais ng Panginoon. Hindi mo naiisip na sa bawat kahirapan nagsusustain ng Diyos. Matupad lang ang kanyang kalooban. Napakabuti ng Panginoon. Anong naging kalaban nila sa ilang masamang pagnanasa? Yun na ikinaubos nila. Yun na naging halimbawa sa atin ngayon. Sila man ay hinirang din ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang ama na si Abraham, pero hindi nila tinanggap ang lahat ng pangako ng Diyos dahil sa hindi sila sumasampalataya. Gayon tayo man din hinirang ng Diyos kay Kristo. Ang pangako ng Diyos na ito ay binigay sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Siya ang ating ikalawang Abraham. Sa pamamagitan niya, pagpapalain ng lahat ng bansa. Siya ang ating ikalawang Moises, na sa pamamagitan niya, inilabas tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan. At ngayon, tumatahak tayo, hindi man sa malawak na disyerto, kung hindi sa makipot na daan. Na ang dulo nito ay kapahingahan, ang dulo nito ay kaligtasan, hindi kagaya sa lumang tipan na ang inaabot nila ay lupa lamang dito sa daigdig na hanggang ngayon pinag-aawayan nila sa Middle East. Subalit anong inaasahan natin? Tinitignan natin ay isang bayan na ang Diyos mismo ang gumawa. Tignan natin sa Hebreo. Na noon pa man ay ipinamalas na sa atin ng mga unang tao. Hebreo 11.
Talatang 8. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana. Siya yumao na di nalalaman kung saan siya paroroon. Sa pananampalataya, siya'y naging manlalakbay sa lupang pangako. Nagaya sa hindi niya sariling lupa at tumahan sa mga tolda na kasama ni Isaac at ni Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. Sa panahon pa lang ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, halos mag-iisang daang taon na yan, hindi ba? Pero hindi pa rin nila nakamit yung lupang pangako. Ni si Abraham si Jacob sa panahon niya, hindi niya pa natanggap yan. Ni sa unang henerasyon ng mga anak ni Jacob. Ni sa loob ng 4 taon, pagkat panahon ni Moises, hindi pa nila natagpuan. Ang nakita nila nung dumating sila kay Josue, patikim pa lamang. Sapagkat ang lupang yan ay ipinangako ng Diyos kay Abraham na kanyang tutuparin pagdating ng Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, kabahagi tayo ng pangako ng Diyos na yon kay Abraham. Hindi lang sila naghihintay at hindi lang tayo naghihintay. Maging si Abraham din ay naghihintay. Sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi ba't sinasabi sa banal na kasulatan, sama-sama tayong mabubuhayin? Wala pang nabuhay mula sa mga patay, si Jesucristo pa lang. Kahit si Abraham ay abo na kung saan man siya inilibing, tatayo uli yun. Kahit si Job, sinabi niya sa huling araw, makikita ko ang aking tagapagligtas. Hanggang ngayon, umaasa pa rin sila. Diretso natin ang basa natin. Sapagkat inaasahan niya ang bayang may kinasasaligan, na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Kaya paano mo sasabihin sa akin na yan yun sa Middle East? Yan lang ang naintindihan ng mga anak ni Abraham. Ang nakikita lang nila, pamamanahan tayo ng Diyos ng lupa, kung kaya't pagkain lang at inumin, hindi pa nila mapagtiwalaan sa Diyos. Pero si Abraham, ang dami niyang pagsubok. Paano siya nakapagpatuloy sa pananampalataya? Mistulang hiningi sa kanya ng Diyos yung sarili niyang anak, yung pinakamamahal niyang anak. At dito ko nalaman ang dahilan, sapagkat ang tinitignan niyang pangako, hindi basta pakapirasong lupa sa Middle East. Ang tinitignan niyang klase ng lugar ay yung Diyos mismo ang gumawa. Sa pananampalataya, si Sarah rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi nang lipas na ang kanyang gulang, palibhasay inari niyang tapat ang nangako. Kaya naman sumibol sa isa na sa kanya ay tila patay na, nasaan yan? Nasaan tayo? Talatang 12. Ang kasing dami ng mga bituin sa langit na karamihan at di mabilang na gaya ng mga buhangin nasa tabi ng dagat, ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtan ang pangako. Tingnan mo hindi nila tinanggap ang pangako. Ngunit kanilang nakita na natanaw mula sa malayo, at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpakilalang hinahanap nila ang lupang kanilang sarili. At katotohanan kung kanilang naalala ang kanilang lupain na pinanggalingan ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. Ngunit ngayon ay nagnasa sila ng lalong magaling na lupain
sa makatuwid bagay ang nasa langit. Kita mo na. Yan ang inaasahang lupa ni Abraham, ni Jacob at ni yung nandoon sa Middle East na pinangako sa kanila ng Diyos. Natural, kailangan ng Israel ng lugar kung saan sila dadami. At mula sa bansa na yan, diyan lalabas ang Kristo. At mula kay Kristo, siya magiging hari ng buong daigdig. At siya maghahari ng isang libong taon. Hindi ba? Unang hakbang pa lang yun sa plano ng Diyos. Pero nagrereklamo na sila sa lahat ng pagsubok. Ngunit ngayon, nagnasa sila ng lalong magaling na lupain. Sa makatuwid bagay ang sa langit, kaya't hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila. Sapagkat kanyang pinaghanda sila ng isang bayan. Basahin mo yun, nakalagay doon. Hindi ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila. Isang bagay na hindi natin ikinahihiya ang Diyos. Pero ibang bagay din na sabihin, hindi tayo ikinahihiya ng Diyos. Sino yung mga taong hindi ikinahihiya ng Diyos? Yung mga taong hindi nagnanasa. Na para bang permanente sila sa daigdig na to. Mga taong nag-aasam sa katuparan ng mga pangako ng Diyos na higit sa lahat ng bagay. Hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila. Diba? Sa madaling salita, pwede mong unawain. Totoo yung sinasabi ni Juan, unang Juan 2:15, na yung nagmamahal sa sanlibutan, wala ang pag-ibig ng Ama sa kanila. Sapagkat ang mga anak ng Diyos ay magnanasa ng mga bagay tungkol sa Diyos. Ang kailangan natin sa daigdig na to, makasurvive. Para pag dumating ang Panginoong Jesucristo, handa tayo. That's all. At yung pangako ng Diyos na yan, ipapasa natin sa mga anak ng Diyos. Sa mga anak natin sa pananampalataya o sa mga anak natin sa laman. Anong pinamana ni Abraham kay Isaac? Tolda. Oo, may pinamana siya mga ari-arian. Pero isipin mo kung nagka-camping sila na kagaya ng camping natin. Nung ganun lang karami ang tao at mag-camping ka sa gitna ng disyerto. Susugurin ka ng iba't ibang klaseng tao. Pero tignan mo yung mga tauhan ni Abraham, halos nasa 500. Na kaya nilang sunugod nilang Sodom at Gomorrah nang iniligtas nila si Lot. Yun ay kinakailangan nila para sa proteksyon. Pero mahirap sila sa standard ng panahon yun. Pakalat-kalat sila, wala silang sariling alip. Wala silang sariling kanila. Pero anong pinamana niya kay Isaac at kay Jacob? Pananampalataya. Kaya nung marami na sila, hindi na nila kailangan ng kayamanan. Marami na sila eh. Naging alipin sila sa Egypt. Hindi na sila mabubura sa lupa. Meron na silang sariling identity. Meron na silang sariling pangalan. Mga bansa na sila. Tiniligtas sila ng Diyos. Ang kailangan natin makasurvive hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Kailangan tayo mamuhay sa pananampalataya. Tutuloy ko ito mamayang hapon. Babasahin ko uli yung teksto natin. Mga minamahal, ipinamamanik ko sa inyong tulad sa mga nangingibakbaka at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa masasamang pita ng laman
na nakikipaglaban sa kaluluwa. Maaari tayong pumili ng laban na paglalabanan natin. Pwedeng huwag mong disiplinahin ang sarili mo para habang buhay mo yung paglalabanan. Pwedeng huwag mong disiplinahin ang isip mo para habang buhay mo kalaban niya ang isip mo. Or, pwede mo namang tanggapin ang katotohanan na ang Diyos ang naglagay ng layunin sa buhay natin at hindi tayo ang naglagay sa ng layunin sa buhay natin. Na matatapos natin ang takbuhan, kung mauunawaan natin na yung takbuhang ipinapatakbo sa atin ng Diyos, ang Diyos ang naglagay niyan sa atin. Na kailangan tanggalin natin ang lahat ng mga bigat na nagpapabagal sa atin. Nawa pag nasain natin ang mga bagay na ukol sa Panginoon, lumilipas. Sinusubok tayo palagi ng Panginoon. Oras-oras. Minuto-minuto. Maaaring iniisip mo na ito ay spiritual na pakikipaglaban. Totoo yun. Totoo yun. Lahat yan spiritual na pakikipaglaban. Pero on your part, lahat yan pagsubok ng Diyos yan. Pagsubok. Lahat ng spiritual na pakikipaglaban ay pagsubok. Bakit pagsubok? Kung mananangan ka ba sa sarili mong armas o mga hawak ka sa armas ng Diyos? Kung gagamitin mo ba yung sarili mong espada o gagamitin mo ang espada ng banal na Espiritu sa makatuwid bagay ang salita ng Diyos? Pagsubok yan. Kung sasalagin mo ba ang lahat ng mga palaso ng dyablo gamit ang sarili mong pangangatwiran o mamumuhay ka sa katwiran ng Diyos na sinasabing ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya? Ipaghahanda mo ba ang Diyos? Susuotin mo ba yung sarili mong magarang sapatos para dalhin mo ang sarili mo sa sanlibutan, para ipagmalaki mo ang status mo sa buhay? O susuotin mo ang panyapak na kahandaan para sa Ebanghelyo ni Kristo? Pagsubok yan. Sa tuwing tayo nahihirapan, sinusubok tayo ng Diyos. Oot ang dyablo nandyan, pinahihirapan tayo, pero sinusubok tayo ng Diyos. Pagsubok. Lahat ay pagsubok. At mentras tayong hindi nagtitiwala sa Panginoon, mentras nakakapagtayo si Satanas ng mga muog sa puso natin. Na from time to time kapag mabigat na kailangan basagin. Isipin mo habang tumatakbo ka, kung tumatakbo ka, lahat ng pita ng mata at lahat ng pita ng laman at lahat ng kataasan ng isip na ibabato sa iyo ng mga taong nasa gilid, sasaluhin mo. Bibigat ng bibigat yan at mapapansin mo, babagal ka sa pagtakbo. Habang tumatakbo ka, sinabi ng isa, ay, ang galing mo, ikaw talaga ang aking pa-autograph. Lahat ng pupuri sa iyo, didiretso sa ulo mo lahat at yayabang ka. I-stop ka ng i-stop. Kasi, marami ring offer na maganda, pero hindi lahat ng offer nagluluwalhati sa Diyos. Kung lahat ng offer, titignan ko, uy, okay yan. Okay yan. At nandun pala yung pinaka-importante, nandun sa banda doon. Mapag-iiwanan talaga tayo sa takbuhang ito. Pwede mong tignan. Pangit. Move on agad. Hindi mo kailangan umi-stop. Sabi ng kawikaan, kung lahat ng asong tumatahol dyan, i-stop ka. Wala kang mapupuntahan. Diba? Kumuha ka ng patpat, palayasin mo mga aso sa daan at magdiretso ka.
Uy, aso. Gili mo. Aso. Hindi. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Diba? Sasabihin na iba, hindi naman ako si Abraham. Si Abraham mayaman eh. O sige, wag na natin pag-usapan si Abraham. Baka di mo nauunawahan ng panahon yun. Sa standard ng sanlibutan, mahirap pa rin si Abraham. Parang kagaya ngayon, kala nyo, mga bata, pag nakahawa kayo ng 1,000 ngayon, maliit na pera lang yan. Kumbaga nung unang panahon ng 1,000, maraming mabibili. Kumbaga yung standard ni Abraham, maraming hayop, mahirap pa si Abraham noon. Pero sige, hindi tayo nagkakaintindihan. Huwag mo nang tignan si Abraham, si Isaac at si Jacob. Tignan mo na lang ang Panginoong Jesucristo. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him, he endured the cross. Bakit siya nag-endure? Kasi sadista siya, gusto niyang nahihirapan. No. Nakita niya na yung kahirapan niya sa krus, yan ang pamamaraan para makuha niya yung kaluwalhatian. At kanyang paulit-ulit na sinasabi sa mga apostoles, hindi nyo ba nabasa sa banal na kasulatan na ang Kristo ay kailangan magbata bago pumasok sa kanyang kaluwalhatian? Ang iniisip ng mga apostoles, impluwensya sa sanlibutan ito. Pag pumasok tayo sa Jerusalem, papalakpakan tayo ng mga tao. Sisigaw sila, Hosana sa anak ni David. Hosana, Hosana. Hindi nila naisip, naghahanap lang pala ng hos yun, walang hos eh. Hosana. Mabilis pumasok sa isip ng tao. Yung pambobola sa kanya, hindi yan naisip ng tao, hindi siya bubulahin kung walang mapapakinabangan sa kanya. Ba't nila susundin si Kristo? Gusto nilang gumaling. Ba't nila hinahanap si Kristo? Gusto nilang kumain. Pag hindi na yun gagawin ni Kristo, papatay na nila si Kristo. Nasa isip ng mga apostoles, itatayo mo na ba ang kaharian ng Israel? Magtatayo ba tayo dito ng kastilyo? Sabi ng Panginoon, may isang tabak, yung walang tabak, bumili ng tabak. Yung walang tabak, ibenta niya yung kanyang isang pirasong damit yan, bumili ng tabak. Gusto sabihin ng Panginoon, nandito ako, safety kayo, pero pag umalis na ako, wala na, di na kayo safety. You have to defend yourself. Isip na, Panginoon, lalaban na ba kami? Mag-uumpisa na ba ang kilusan? Papabagsakin na ba namin ang imperyo ng Roma? Yan ang nasa isip nila. At kanyang sinasabi, kayong mga mangmang at mabagal ang puso sa pananampalataya, hindi nyo ba nabasa na ang Kristo ay dapat munang magbata bago pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At hindi nila maintindihan. Ngayon, paano natin maiintindihan na yung ganong klaseng kalagayan ay ibinibigay din sa atin ngayon ng Diyos? Na sa inyo ay ibinigay alang-alang kay Kristo. Hindi lamang manampalataya kundi magtiis. At hindi ba natin nabasa sa banal na kasulatan na hindi natin matatagpuan yung buhay natin sa Diyos kung hindi muna natin lilimutin ang ating sarili? Hindi ba natin natututunan na hindi tayo makakaunawa kung ano ang tunay na pagpapala kung hindi muna tayo matutong magbigay at magsakripisyo sa harapan ng Diyos? Hindi ba natin nabasa sa banal na kasulatan na siyang naghahanap ng kanyang sarili, siyang nawawalan nito? The more tayo nagiging makasarili, the more tayong naliligaw, the more tayong nagugulo. Parang si Saul, na siya'y nagkabaliw-baliw. Dahil mas inuna niya yung papuri ng tao kaysa sa sundin ang pinagagawa ng Diyos sa kanya. At ang sabi niya, ito naman po mga bagay na to ay para sa Diyos din to. Para sa Diyos din to. Itong mga baka, itong mga si Agag. Buti hindi siya sinabihan ni Saul, Agag ka talaga.
hindi mo pinatay si Agag. Sabi ng Diyos, huwag ka magtitira. Hindi para sa Diyos to. Saul, hindi mo ba alam na ang sumunod ay higit sa magsakripisyo? Oo, mahirap ang pagsunod sa Diyos. At yun ang pinakamagandang sakripisyo sa harapan ng Diyos, ang sumunod sa Diyos. Diba? Hindi magsasakripisyo ka tapos mamumuhay ka sa sarili mong landas. Para tayong mga pagano na magpipinitensya isang beses, isang taon at pagkatapos babalik sa kanilang mga sariling mga lakad sa buhay. Araw-araw na pagsunod sa Diyos ay araw-araw na penitensya. At dahil sa hindi natin to ginagawa para mabawasan ang kasalanan natin, kung hindi nakikibahagi tayo sa kahirapan ni Kristo, ito ay ginagawa natin ng may kasiyahan. Di ba? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him, he endured the cross, and despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Nandun na lahat yun. Sakit sa katawan, sakit sa kalooban, natatakot tayo pagsalitaan tayo ng masama ng ating kapwa, natatakot tayo mawalan tayo ng kaibigan, natatakot ka mawalan ng mahal sa buhay, at tatawagin nating pananampalataya yan. Sapat na ginagawa natin sila ng mabuti. Pero ang tumalikod sa Diyos dahil sa kanila, labag na yon sa kalooban ng Diyos. Mamaya pababasahin natin yun pababa. Binasa natin kanina sa 1 Peter. Nandun yun natin. Diba? Susuway ako sa Diyos dahil sa mahal kita, hindi ko gagawin yon. Mas mahal ko ang Diyos kaysa sa iyo. Kasi kahit sumuway ka sa Panginoon, bibigyan ako ng Diyos ng maraming ikaw at maraming kayo. At higit sa lahat, ibibigay sa akin ng Diyos mismo si Jesucristo na aking Panginoon. Kaya kung magkakasama-sama tayo, kahit mahirap, kasi nananalig tayo sa iisang Diyos. Di ba? Yan ang pananampalataya. Yan ang pananampalataya sa Diyos.